Bago sumuko si Janet Lim Napoles sa Malacanang sa isang musoleo sa The Heritage Park siya huling nakita. Balikan natin ang mga pangyayari sa kanyang pagsuko sa Pangulo kagabi. May report si Teresa Andrada. Kasunod ng pag-aanunsyo ng Pangulo sa 10 milyong pabuya para sa pagkakahuli sa itinuturong utak sa likod ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles, 10 million ang reward for information leading to the arrest of Ms. Napoles. mabilis ang mga pangyayari. Agad pumutok ang balita ng pagsuko ni Napoles sa Pangulo kagabi. Pero bago sumuko sa Pangulo kagabi, sa musoleong ito kung saan nakalibing ang kanyang inang si Magdalena Luy Lim, huling nakita si Janet Lim Napoles. Sa report ng Security Office ng The Heritage Memorial Park, mag-alas 8 kagabi nang dumating si Napoles sa musoleo. Sakay ng isang Toyota Hilux pickup truck na may plakang TOC 421. Kasama niya ang kanyang pamangkin, si John Lim. Higit kalahating oras ang lumipas, isang convoy daw ng mga sasakyan ang pumasok sa The Heritage Park at dumiretso sa musoleo. Sa report ng mga security guard, kasama umano sa convoy si Presidential Spokesperson Secretary Edwin Lacerda, Attorney Lorna Capunan, maging ang asawa ni Napoles at ilang tauhan. Batay sa record book, alas 9 ng gabi naglumabas ang grupo. Bandang 9:37 kagabi nang dumating si Napoles sa Malacanang. Kasama niya ang kanyang asawang si retired Marine Jimmy Napoles. Pagkatapos inspeksyonin ng Presidential Security Group, tumuloy sila sa receiving room ng President's Hall. Bago nito, nagkausap daw sila Lacerda at ang abogado ni Napoles na si Attorney Capunan na dating magkatrabaho sa isang law firm. Napag-usapan nila di umano ang posibleng pagsuko ni Napoles. She said that her client was willing to surrender to the President. Her only request was that her safety be secured, owing to the fact that there was, on her part, there was fear for, or there were threats on her life. Kasunod nito, nakipagkita umano sila Lacerda kay Napoles sa Makati bago tumuloy sa Heritage Park sa Taguig. Magkakasama silang dumiretso sa Malacanang. At around 9:08, dumating na dalawang babae. Yung isang babae si Ms. Napoles, yung isang babae yung kanyang kasamba. I don't know kung kapag-anak or dala yung mga gamit ni Ms. Napoles. Kasama ang ilang miyembro ng gabinete, 10 minutong nakausap ng Pangulo si Napoles. Si DILG Secretary Mar Rojas ang inatasan ng Pangulo para tiyakin ang seguridad ng di umano'y utak sa kontrobersyal na pork barrel scam. Ang point dito is ginagawa natin ang lahat para ma-secure natin yung kanyang testimony. Wala pang isang oras ang nakalipas, inihatid na si Napoles sa Campo Crame. Sumama pa raw mismo ang Pangulo para inspeksyonin ang holding room kung saan mananatili si Napoles. Ang ilan tuloy, kinwestiyon ang umano'y special treatment ng Pangulo sa puganting si Napoles. Pero paglilinaw ng Malacanang, There's no special treatment. Your question is, there's no special treatment, yes, and my answer is yes. ang pagsukong ito ni Napoles, inilihim daw ng Malacanang sa NBI at DOJ na nangunguna sa nationwide manhunt sa pugante. I understand, according to Attorney Capunan, the family has some issues with NBI. Teresa Andrada, GMA News.